Nagpark kami sa gilid ng Taal Lake. Nakaranas ng brownout kaya nagmistulang kwarto ang sasakyan at ginamit namin ang aming Tesla Model Y rear-wheel drive para tumungo sa madaming tsibog. Sa bagay, marami sa mga subscribers ng channel na to ay sa pagkain po kami nakilala sa cooking show. Kaya tama lang ang isang munting tsibog episode. Welcome sa episode 22 nitong Tesla serye. Di ba nga ang Michelin stars? Yun bang award ng mga restaurants? Ang nagsimula po niyan ay isang kumpanya ng gulong. 100 years ago, ang gusto nilang mangyari ay mag-drive ng mas madaming beses ang mga tao papunta sa mga restaurants at para mas mabilis ang pagpapalit nila ng gulong. Yan ang munting history ng Michelin stars. Hindi exactly tsibog ang unang stop, pero kape, 1C Coffee sa Pasig. Hello mga sir! Kape at kwentuhan. At pasalamat kami na pumayag sila na magpaskil si Charlene nitong concert na naatasan siyang mag-manage. Ito nga yung picture ni Charlene with Jeff Mills, the wizard mula Detroit. At syempre naman, para iset up yung concert, mayat maya nagdadrive si Charlene sa iba't ibang mga lugar para ma-assemble ang Manila stop ng world tour ni Uncle Jeff Mills. Kaya naman, nakakatulong ang kape. Pa-exit na kami ng Pasig patungo sa SLEX. At kahit hindi naman namin kailangang dumaan sa showroom ng Tesla, nag-out of the way pa rin kami. Konti lang naman, para lang makita siya. Easy ang mga yan, nagde-deliver ng Model YL yung mga yan. Oy, Trix! Alex! Cherry Lou! Uy, ang ganda nung YL. Actually, hindi mo malaman sa malayo kung nakatingin ka ba sa Y o sa YL. Basta kung feeling mo mahaba, YL. Oh, wait lang. Tingnan nyo tong eroplano na to. Parang hindi gumagalaw. Simula nung maging kami ni Charlene, siya palagi ang driver, gamit ang sasakyan na hinihiram namin sa uncle niya. Samantala ako naman, panay nasa probinsya lang ang driving experience ko. Lately, tumataas ang confidence ko sa pagdadrive sa city, pero si Charlene, naninibago pa siguro. Kaya mayat maya po siyang nagdadasal. Bigla na lang praying, na siya. Ano sabi mo, babe? Nagkaroon siya ng prayer habit simula nung ako na yung nagdadrive. At hindi naman nagpe-pray yan. Oo nga no. Ang bait po niya sa kanyang prayer, dinamay pa niya ang lahat ng driver sa buong mundo. At least natadama yung drivers all over the world. Dahil sa akin. Sa isang BEV po ay iba ang tunog ng takbo sa expressway. Wala yung tunog ng makina at more on hangin at aspalto lamang. Heto nga't paririnig ko sa inyo. May munting reunion ang pamilya nila Charlene at nandito tayo sa El Lago Restaurant sa Balete, Batangas. After 1 year, di na kami nagche-check kung anong estimate battery namin. Pag sinabing Batangas, alam na namin na di na namin kailangan mag-check. So from 100, 77% tayo na dumating. At mukhang bad news para sa katulad kong takot sa bulkan. Nagpark kami sa gilid ng Taal. Ito kami ha. Nasaan yung Taal? Yun yung Taal Volcano. Your kingdom come. Takot siya sa mga volcano, parang ako lang. Ayun o, ito yun, yung dark. At yung white na nakikita mo, yun yung Taal. Ayun si Uncle Willie. Heto't makaka-reunion na nga din sina Uncle Willie na naka-Zenix. HEV naman yung kanyang sasakyan o hybrid electric vehicle.
Marami po sa mga bagong subscribers na nakilala kami ni Charlene dahil sa Tesla serye. Pero ang totoo po, itong channel na kinauupuan ng Tesla serye ay nagsimula sa pagkain. Food show na nag-evolve lang ng nag-evolve hanggang sa maging 3 bagay na siya. Para bang naging lifestyle magazine na talagang na-enjoy ko ang pagde-develop. Kasi bukod sa food, meron na ding traveling gaya nitong Tesla serye. Meron ding gardening at home improvement. Kaya makikita po ninyo sa Facebook namin ang 3 words na food, home, travel. Libreng chibog. Maraming salamat sa mga tito at tita ni Charlene na ka-reunion namin dito. Second stop, Iho Bakery. Mula Balete, papunta naman tayo sa downtown Lipa, Batangas. Grabe, kanina pang pataas oh. Kung pupunta ka talaga sa Taal Lake, kailangan mo munang umakyat sa kanilang bakod ng mga bundok. Heto na ang Lipa. Ay kung basta sikat ang isang city, asahan mo na gitgitan din ang mga kalsada sa downtown. Hindi pa exchange. Ang pamangkin nga namin na si Elio, naiiyak na sa traffic sa portion na ito ng Lipa. Heto na ang parking dito sa Iho Bakery. Lipa, Batangas. Hindi ko first time dito sa Iho at agree naman ako sa hype. Maganda at masarap ang mga produkto nila dito. Sa aking opinion, worth it lumusob sa traffic para sa Iho. Kulang pa yun. I wonder kung merong car business brand na ganyan talaga ang pangalan. Are you seeing what I'm seeing? At parte ng trip ay ang paghinto dito. At ayon sa tito ni Charlene, ito ang tinatawag dito na Mount Susong Dalaga. Matindi talaga ang imagination ng mga nagpangalan nito. 51% tayo, makakauwi daw tayo ng Quezon City ng may 35%. Ang Tesla cars po ay mayat maya ang over-the-air updates. As in, habang nakapark ka sa garahe mo, madadagdagan siya ng features na parang cellphone lang. Halimbawa, lalo pang pinaigting ang kanilang bawal lumiko feature. Ito po ang ibig kong sabihin. May lumalabas na tuldok dito eh. Ibig sabihin, hindi safe kumanan. Ito yung accent lights. Pwede mo siyang isabay sa music, pero ngayon may function na rin siya. Ito, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo. Magpupula yan. Sasabihin niya, bawal kumanan. Ayan. O yeah. Ayan. Yun, nagpupula siya ng ganyan. Ibig sabihin, pag bawal, wag kang kumanan. Pwede na mag-ride. Ngayon, pwede ka na mag-ride. Yun, sinasabi. At wait lang, may nakita akong pogi sa daan. Such a great car. Speaking of witnessing greatness, great basketball player. At ang susunod ay isang great tumbler. It's a beautiful afternoon. Meron pong dumating Stanley. Oh, para akong si paring Hype nito magde-describe ng mga gold. Pero surely hindi gold yan. Pero ang angas ng kulay niya, oh, matching. Flip na rin yung kanyang straw. Yung una naming Stanley ay hindi ganito. Look at this. Oh, di ba? Pag inuhaw ka, chup-chup ka na lang bigla. Alam ka? Ay, inuhaw ako bigla. Di ba? Ang angas-angas mo, sabay yung pag-inom mo. Magagamit natin yan para cool lang tayo palagi sa daan, lalo sa city. So after dito,
pupunta na ako sa right na lane. Kasi may left turn dyan eh. Isa yan sa mga dahilan kung bakit late na ako natuto mag-drive sa city. Sa mga probinsya kasi mas simple. Common sense lang kasi ang mga lane. Kapag nasa city ka, dapat kabisado mo ang mga toyo ng mga kalsada. Papunta po kasi kami dito sa libingan ng mga bayani. Family matters ulit ni na Charlene. Baka may makita tayong kaluluwa dito sa screen. Nakakatawa lang kasi talaga kung sakaling may makitang tao si Tesla sa screen kahit wala naman talagang tao sa harap niya, lalo't nasa sementeryo kami. Kasi po sa garahe namin, ilang beses na siyang nagpapakita ng tao sa screen kahit wala naman talagang tao. Heto nga ang video ni Charlene. Ano naman siya guys? Ay something talaga dito. 1 year na. Tapos hindi automatic na nag-renew yung internet subscription. So ngayon, wala kami Spotify. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yan ang aming music ngayon. Tot-tot-tot! Okay, pauwi na kami at maghahanap ng multo. Baka success na pag dilim. Kita na po yung mga punto do. Sige. Mahaba-haba to. Mga natin guys kami makikita. Kinakabahan na ako, man. Sabi mo, nung panahon nila Jose Rizal, gatong oras na hindi ka pa nakaka-uwi. Kakabahan ka siguro, no? Walang ilaw. Walang ilaw. Wala ka rin flashlight. Maaari na po ba tayo umuwi at nagdidilim na, senyor? Ito na yata ang vlog na tatapat kay Agassi Ching. Habang dala po namin ang Tesla dito sa libingan ng mga bayani. Naghihintay po kami dito sa screen sa aming device na makakita ng taong nag-o-8-8. Nakakapakilabot. Nakakapangilabot mga kaibigan. Bayani Agbayani at si Hero Angeles. Habang wala pa rin po kami nakikitang kababalaghan. Ay, may tao! May tao! May tao guys! Dalawa! Kasi meron naman talaga! Successful ang ating device. Nasaan na si Brother Ramon? Uy, Hanggang sa aming favorite ko sila. pagliko. Meron na namang makikita si Tesla na isa. Interviewin natin ang bayani na to. Ano kaya ang kanyang lengguwahe? Pero nakakahiya dahil nagja-jogging. Hindi ka na. Munti ka na! At may nakaharang pala na checkpoint na bakal. Nakita naman ni Tesla. Ako hindi. Very good ang ating device. Kung ano-ano ang kanyang nasasagap na energy. Kabahan ka na, Ed Kaluwag. Ako na ang bagong tagapagkausap ng mga tao sa sementeryo na nagja-jogging. Alam mo kung ano pa ang horror story? Yung maputulan ng internet. Na kasalanan ko din naman. Itong Tesla kasi, monthly nagsisingil para sa internet ng sasakyan. Parang internet lang sa bahay, di ba may sariling connection? At buwan-buwan, automatic lang niya akong sinisingil. Kaya hindi ko nararamdaman. Hindi ko masyadong naiisip basta may internet na yan at may budget ako buwan-buwan. Okay, thank you. Convenient kasi di ko na gagawin manually, di ba? Kaya lang, after 1 year, tila ba kailangan kong i-renew manually every year? O baka meron lang akong hindi nalalaman. Kaya ngayong araw na nasa labas kami ay nawalan kami ng internet sa sasakyan. Di bale, ang mapa ay gumagana pa rin naman kahit walang internet. Pero mas swabe kasi ang navigation pag meron. At syempre ang Spotify mo, mamimiss mo ang iyong playlist pag wala kang internet. Pero ang gusto ko talagang i-point out dito ay habang nagre-renew ako, napansin ko na parang kaya na ng aking Tesla Rewards bayaran ang monthly internet ko. Itong Tesla Rewards ay mula sa ibang Tesla customers na bumili ng sasakyan gamit ang aking referral code. Bale, mukhang posible na para sa taon na to, wala na akong babayaran para sa internet ng Tesla. At posible din na pati sa service, itong rewards na lang ang gagamitin ko. O pati yung salt and pepper container ni Tesla o yung pickleball paddle, baka kayanin na rin nitong rewards ko. So nga, ito magsusubscribe na ako. Di ba wala kami internet ngayon? Magsusubscribe ako ng bago, okay?
And then na-realize ko, meron nga pala akong credits dahil sa mga referral, yung mga bumili ng Tesla na ginamit yung code ko. O di yan na yung pambabayad ko sa premium connectivity. Thank you po. Thank you. Kasi ang premium connectivity ay 800. So, per month. And maya-maya lamang, nagbabalik na ang aming Spotify. Oh, tingnan, try natin YouTube. YouTube. Boom, shakalaka. Ako pa yata napakita na maayos ang infotainment ni Tesla eh. Pinindot nyo itong theater. Ayan na, ayan yung options ninyo. Netflix, YouTube, may Twitch, at merong Tesla tutorials. Kumbaga parang yan na yung manual mo. Nahihilig ako ngayon sa kay Marco Pierre White, Master the Potato. Sa pagpapatuloy ng aking Chibog Diary, pauwi na kami nung dumaan kami sa Matalino Street para dito sa Thai restaurant na kung tawagin ay Muang Thai. Pang ilan na natin dito? Ang ilang na, pangatlo? Pang 5. Hindi nga. Kinabukasan matapos ang aming dinner sa Muang Thai, wala akong kamuang-muang na magba-brown out sa Quezon City. Kung may abiso man ay baka hindi ko lang naramdaman, akala ko yung typical na glitch lang na babalik matapos ang ilang segundo. Pero hindi, oras-oras ang aming hinintay. Wednesday, May 13, 4:09 p.m. brown out po sa Quezon City. Anong plano pag brown out? Ano nangyari, baby? Ang sarap ng tulog ni Elio kanina sa kwarto niya, kaso namatay ang aircon. Siyempre di na rin pwede ang electric fan. Kaya inimbita sila na dito na muna magkwarto sa sasakyan. Tulog si Baby Elio, pamangkin namin. At nanonood ng cartoons. Hindi, tulog nga ha. 6:05 na, hindi pa rin bumabalik yung ilaw. 2% pa lang ang nawawala sa kanila simula na mag-brown out. It's been 2 hours. Parang 1% per hour. Nag-charge na rin kami ng mga cellphone at laptop sa loob. Nagpas 2 hours na po ang brown out. Ayan, nagka-charge po si Russell. Ng C-type to C-type? Yung sa likod na screen. Okay. Charge ng laptop dun. Naka-charge ka? Okay. Alam mo kung ilan na-charge mo? Puno. Napuno mo? From ilan? Low bat. From lowbat, napuno niya. Tapos 2% lang nabawas sa atin. Ilaw na, mga kapitbahay! At nang bumalik na ang ilaw, syempre nag-celebrate ako. Ang ingay. 6:53. 3 oras, mahigit. 3 hours. 3, no? Oh, 6:53 na eh. So, sabihin natin 3 hours and 30 minutes. Elio. Good morning, Elio. Good morning, Elio. Get yourself a latte. Because when you do your lips like this, the cops leave you the fuck alone. I'm sorry, officer. Was I aggressive? Papunta naman kaming Santa Rosa, Laguna nito. Para saan pa ba? Kundi para sa Chibog. Pero coat and tie muna tayo, Plok. Dahil kasal ng aking college friends. Okay, dalawa lang ang quote ko sa buhay. Videohan mo ko. Kasi naka-orayas ako. Kung naaamoy niyo lang sana yung video, no? Mabango rin ako. Videohan mo sarili mo. Wait lang, nahihilo na ako. Napaukain. Kaya nga tayo nagda-drive eh. Kaya nga tayo nagbihis eh. Para pakainin tayo ng aking mga aircon friends. Pakainin tayo ng ating mga aircon friends. Ito po ang nakikita kong best use ng autopilot. Naka-autopilot po tayo ngayon. Siyempre nakahawak ka dapat sa manibela pa rin para ready ka. Ang tingin kong best use ng autopilot ngayon sa Pilipinas ay itong mga moving pero masikip na traffic situations.
sa mga highway, katulad dito Skyway. Ito, nakakapahinga yung paa mo eh. At saka sa araw na to, grabe, ilang buwan, 2 buwan yata hindi umulan. Tapos ngayon umulan lang ng konti, nagbaha daw sa ilalim nitong Skyway. Okay. Nakakagulat na halos nasa SLEX lang mismo itong Nenas Sanctuary. Dito na po tayo sa Nenas Sanctuary. Kabisado na po namin yung mga lugar kaya di ko na masyadong binabantayan. Pero umalis kami ng 188 kami ngayon. Ito, screen lang to ha. Baka sabihin nyo sira na kagad, 1 year pa lang, screen lang to. Ayan o. Help me daw. Di na niya maisara yung kanyang zipper sa likod. Gusto ko ng picture ulit, kaso wala akong tripod. Mabuti na lang, madaming bato sa paligid. Maghanap ng bato habang naka-coat. No problem. Outfit check! Eh, paano kunan ng asawa pag nakahanap ka ng sagbot? Yan! Ayan, ikot pa siya eh. Oh. Parang trumpo, di ba? Yan, umamoy ng halaman na walang amoy. Beb. Makita ka ng aircon friends natin. Bilib ako sa wall na to. Akala ko talaga tunay na rammed earth wall. O yung bang lupa o earth na dinikdik sa forma. Pero parang hindi. Pero maganda pa rin. Oh, may ganito kami sa bahay. Ha? Tunay? Oh, rose. Ecuadorian roses. Ecuadorian roses. Ang poet. Ascona. AZ. Ayan yung mga aircon friends ko. Ito ang kaibigan kong si Kelvin. Naranasan na niya mag-drive ng Tesla sa West Coast cities ng Amerika. Pero early generation ng Tesla pa yung ginamit niya noon. At heto ako't kinikwento ko sa kanya ang bagong realidad ng Tesla. Partikular, tungkol sa haba ng oras na pwede kang mag-drive nang hindi nagcha-charge. Unang-una ang sabi ko, bawal sa Tesla kapag sobrang gwapo. Kaya baka mahirapan siya. De joke lang. Ang gusto kong ikwento ay buti nanonood si Kelvin ng videos namin. Katulad nung Manila to Mindanao trip. Kung saan syempre kasama doon yung Cubao to Naga. Yung early generation Tesla kasi na dinrive nila, hindi pa ganito ang kapasidad ng batteries. Ngayon, kapag ginugel mo ang Cubao to Naga, minsan sasabihin 7 hours ang drive, minsan sasabihin halos 10 hours. Yan ang aming dinrive. Arrive in Naga City, 26%. Oo, nag-top up kami ng 10% sa Lucena. Pero pagdating namin sa Naga, may nalalabi pa kaming 26%. And so, let us do the math. Kung hindi kami nag-charge sa Lucena, 16% ang matitira sa amin pagdating ng Naga. Kaya hinahype ko ulit ang Tesla kay Kelvin. Baka nagbago na ang policy nila sa mga customers na pogi at chinito. Eto pang isa si Earl the Pearl. Si Earl naman, hindi ako sigurado kung first encounter ba niya ito with Tesla. Pero curious siya. So pinatest ko ang Atras Abante. Parang natuwa naman siya. Pati ang chikiting niyang si Grant, mukhang tuwan-tuwa. Pindot kasi ng pindot ng busina eh. Magigising ang mga duwende niyan, Grant. Grabe yung Tesla ni Louie. Bili na kayo. Bili na. Pengi pera. Baliktad. Ako bigyan niyo ng pera pambili ng tripod. Para di masyadong malikot ang footage. Baka mamaya mag-kiss tong dalawang to, di ko makunan ng maayos. Nandito kami para sa kasal ng kaibigan naming sina Leslie at Christian. Kiss! Ayan na. Yehey! Ano ba? Di ko nakita, be. Sapa. At nung lumabas na ang hipon ay nakalimutan ko na ang tungkol sa kiss. Trachibog!
Pagkatapos ng party, nangunguha ng bulaklak. Oh, tama na, ma'am. Oh. Salamat po. Tama na, dami na yan. 70%, nakauwi na po kami. It's 12:17 a.m. Wow, another day. Another day, another party. Kakagising lang namin galing sa kasal kagabi. Kikitain na naman namin same people with others. Nag-charge na kami, 100% tayong aalis. San Juan lang naman to. So, right now meron tayong 1% na nabawas. Wow, nice. Kinabukasan lang ito ng kasal. At naaalala ba ninyo si Kelvin the Pogi? Piloto kasi yan. Kaya pang piloto din ang tema ng birthday ng kanilang baby na si Pio. You cannot spell pilot without Pio. Eroplano, stewardess, airport, yan ang tema. Eroplano na may pasaherong nagtatanong kung sino ang nagpalabas. At bago kami umuwi, sabi ni Kelvin, buhatin daw muna ni Charlene si Pio bago umalis. Paniniwala kasi ni Kelvin para mabuntis ulit si Charlene. Yan daw kasi ang nangyari sa huling kaibigan na gumawa nito. Tapos si Kelvin biglang nawala. Happy birthday, Pio! Cubao to San Juan to Cubao, 10% na gamit. Nagsimula ang episode na ito sa kwento ko tungkol sa Michelin o Michelin at doon din natin tatapusin. Ayon sa Michelin Guide na nagsimula exactly 100 years ago, kapag nabigyan ang restaurant ng isang Michelin star, ibig sabihin, ang resto na yon ay worth a stop. Kapag 2 stars ang binigay, ibig sabihin, worth a detour ang resto. At kapag 3 ang binigay, ibig sabihin, worth a special journey. Kumbaga, yung restaurant talaga na yon ang dapat na destination. Wala pang 3-star restaurant sa Pilipinas, pero noong late 2025, may isang resto sa Pilipinas na nakakuha ng 2 stars. Ang tanging 2 stars sa Pilipinas. At yan ay ang Helm. At pinangungunahan ni Chef Josh Boutwood. Ang chef na yan ay may ibang resto pa. At doon kami papunta sa isa sa ibang restos niya, ang Juniper, na talagang nagustuhan namin ni Charlene noong unang try pa lang namin. Itong pagpunta namin pangalawa na. At sa totoo lang, Michelin selected din. Ibig sabihin nasa radar na ng Michelin. May potential din na magkaroon ng stars. Alam mo kung tutuusin, 100 years ago, kung gusto ng Michelin na magpudpud ng gulong ang mga tao papunta sa mga resto, well, you know what, Mitch? Nagpudpud din kami ng gulong papunta dito sa Juniper. By the way, si George na nagtatrabaho dito sa Juniper kinausap kami dahil napapanood niya ang mga Tesla serye. Small chat lang yun, pero ngayon, alam ko na kung ano ang mga naging sasakyan niya. Very friendly kasi ang mga nagtatrabaho dito. Nasa ground floor ng Shangri-La ang Juniper at sa basement 1 ng Shangri-La kung saan kami nagpark, meron doong Tesla Superchargers. Gustong gusto ko na talagang matry ang mga to. Sadyang di lang ako makahanap ng reasons pa at sa kasalukuyan ay halos puno pa ang baterya namin at baka napupuno na rin kayo ng kwento ko. Sa mga susunod na episodes, baka magpakita ako ng ibang mga BEV o battery electric vehicles o bumisita ulit sa Tesla showroom dahil ayon sa aming Tesla app dumating na ang tamang panahon para sa tender loving care ng isang particular na piyesa. Anyway, next time ko na ikwento. Maraming salamat sa pagsama dito sa Tesla Serye Episode 22.